Salita ng Diyos ang buto, tanim ni Jesucristo, upang tumubo sa tao. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, muling nagturo si Jesus sa tabi ng lawa ng Galilea. Pinagalipunpunan siya ng napakaraming tao, kaya't lumulan siya sa isang bangkang nasa tubig at doon naupo. Ang karamihan na may nasa dalampasigan, nasa gilid na ng tubig, at sila'y tinuruan niya ng maraming bagay sa pamamagitan ng talinghaga. Ganito ang sabi niya, "Pakinggan ninyo ito. May isang magsasaka na lumabas upang maghasik. Sa kanyang paghahasik ay may binhing nalaglag sa daan. Dumating ang mga ibon at tinuka ang mga iyon. May binhi namang nalaglag sa kabatuhan. Agad sumibol ang mga iyon, sapagkat manipis lamang ang lupa doon. Ngunit, nang tumindi ang sikat ng araw, nalanta at natuyo ang mga binhing tumubo. Palibhas ay walang gaanong ugat. May binhi namang nalaglag sa dawagan. Lumago ang mga dawag at ininis ang mga binhing tumubo, kaya hindi nakapamunga. At may binhing nalaglag sa matabang lupa, at ito'y tumubo, lumago, at nag-uhay na mainam. May uhay na tig-30, tig-60, at tig-100 ng butil." Sinabi pa ni Jesus, "Ang may pandinig ay makinig." Nang nag-iisa na si Jesus, ang ilang nakarinig sa kanya ay lumapit na kasama ang 12 at hiniling na ipaliwanag ang talinghaga. Sinabi niya, "Sa inyo'y ipinagkaloob na malaman ang lihim tungkol sa paghahari ng Diyos. Ngunit sa iba, ang lahat ng bagay ay itinuturo sa pamamagitan ng talinghaga. Kaya nga't tumingin man sila ng tumingin, ay hindi sila makakita. At makinig man ng makinig, ay hindi makaunawa. Kundi gayon, marahil sila'y magbabalik loob sa Diyos at patatawarin naman niya." Pagkatapos, tinanong sila ni Jesus, "Hindi pa ba ninyo nauunawaan ang talinghagang ito? Paano ninyo mauunawaan ang ibang talinghaga? Ang inihahasik ay ang salita ng Diyos. Ito ang mga nasa daan na nahasikan ng salita. Pagkatapos nilang mapakinggan ito, pagdakay dumarating si Satanas at inaalis ang salitang napahasik sa kanilang puso. Ang iba'y tulad naman ng napahasik sa kabatuhan. Pagkarinig nila ng salita, ito'y agad nilang tinatanggap na may galak. Ngunit, hindi naman ito tumitimo sa kanilang puso, kaya't hindi sila nananatili. Pagdating ng kahirapan o pag-uusig dahil sa salita, agad silang nanlalamig. Ang iba'y tulad ng napahasik sa dawagan. Dininig nga nila ang salita, ngunit sila'y naging abala sa mga bagay ukol sa mundong ito. Naging maibigin sa mga kayamanan at mapaghangad sa iba pang mga bagay. Ano pat ang salita'y nawalan na ng puwang sa kanilang mga puso, kaya't hindi sila nakapamunga. Ngunit,
ang iba'y tulad sa binhing napahasik sa matabang lupa. Pinakikinggan nila at tinatanggap ang salita at sila'y nagsisipamunga. May tig-30, may tig-60, at may tig-100. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna tayong lahat. Good afternoon po sa inyong lahat. Tayo po ay nakakakalahati na ng linggong ito, Miyerkules. At marahil, marami na tayong mga napakinggan, nakausap na mga tao. Pero sigurado ako, may ilang mga salita, paalala, na paulit-ulit nating naririnig. Meron tayong termino, may mga taong parang sirang plaka. Paulit-ulit sa atin. Sa bahay, I am sure, meron kayong ituturing na parang sirang plaka. Paulit-ulit. Mga kasama sa trabaho, mga kaibigan, mga kakilala, hindi na nagsawa. Naalala ko, may kwento ng isang batang-batang pari. Na-assign siya sa isang malaking simbahan. Abay dahil bata pa, fresh na fresh ang kanyang mga napag-aralan. Kaya tuwang-tuwa yung mga tao sa kanya. Ang galing mag-sermon. Napakaganda mag-sermon. Isa lang ang problema nila. Okay na sana paulit-ulit lang. So nag-usap-usap yung mga manang. Sino magsasabi sa atin kay Father? Ganyan naman tayo kung minsan mag-uusap kayo, sino ang gagawin ninyong taya? Siya ang magsasabi. Sino magsasabi kay nanay? Sino magsasabi kay boss? May silang nakuhang isa, lumapit kay Father. Siyempre ang bungad, Father, alam mo, ang galing-galing mo. Yan ang mga intro, no? Mambobola muna tayo, no? Ang galing-galing mo talaga, Father. Ang linaw-linaw. Kaya lang, Father, bakit parang paulit-ulit yung sermon mo? Baka pwede namang baguhin mo naman. Yung batang pare, ay sige po, babaguhin ko po sa susunod na linggo. Basta, siguraduhin ninyo, nagbago na rin kayo. Siguro ang Panginoon, tinatawag din nila noong parang sirang plaka. Dahil kahit saan siya magpunta, iisa lang ang kanyang itinuturo. Iisa lang ang kanyang binibigay sa mga tao. Ang kabutihan. Kahit saan pa siya napadpad, lagi siyang nagbibigay ng oras, mahabang oras. Sa English version ng ating ebanghelyo ngayon, He taught them in a length. Sa mahabang oras, hindi niya minamadali. Lagi siyang nagbibigay ng sapat na oras dahil napakahalaga ng mga tao sa Kanya. Kaya yung mga taong paulit-ulit sa'yo, tanungin mo rin ang sarili mo. Paulit-ulit na lang na sinasabi, napikon ako, mayabang ako, masungit ako, sinungaling ako, magagalit ka naman. Minsan, tanungin mo rin yung sarili mo, bakit kaya sila paulit-ulit? Huwag kang lagi nagagalit, naninira lang yan, inggit lang mga yan. Tanungin mo rin ang sarili mo, malaki ka na, matanda ka na. Alam mo kung anong dapat gawin. Kaya nga, ano ang sabi ng ating Panginoon sa ating talinghaga? Tinuruan ni Kristo ang mga tao. Pero alam ni Kristo, magkakaiba ng kakayahan. Magkakaiba ng paraan ng pagtanggap ang mga tao. Kaya huwag tayong nagagalit din, huwag kang mapupuno, huwag ka rin nauubusan ng pasensya. Dahil hindi naman lahat ng tao kagaya mong umunawa. Dahil hindi lahat ng tao kagaya mo ng pag-iisip.
sana kung paano ang Panginoon nagbibigay ng oras umunawa, magturo, magpasensya. Araw-araw, ito rin ang hingin natin sa Kanya. Kababaan ng loob. Natanggapin natin na hindi tayo pare-pareho ng kakayahan ng pag-iisip, ng kakayahan ng pangunawa. Kaya sa pagpapatuloy na misa natin, itong ating santong ipinagdiriwan, St. Francis de Sales, isang obispo at pantas ng simbahan. Pero kahit napakatalino niya, kahit siya ay tinuturing na pantas o doctor of the church, na kaya niyang ibaba ang kanyang sarili sa mga taong hindi lang talino mo ang kailangan, hindi lang propesyon mo at pinag-aralan ang kailangan, higit sa lahat, araw-araw, kabutihan mo ang mas kailangan ng ibang tao. Ipagdasal natin na sana araw-araw, huwag tayong makakalimot. Hindi lang sa hindi tayo pare-pareho ng pangunawa at talino. Pero araw-araw, huwag mong kalilimutan. May kabutihan ka na pwede mong ibigay sa kahit kanino. Amen.